Hi guys and welcome to my video. By the way, I'm Star. Dito sa video na ito ay i-share ko sa inyo na ang aking YouTube channel ay na-disable. So ito ay copyrighted takedown notice na nagpadala sa akin sa Gmail. So i-share ko sa inyo yung pinaka-screen ng aking mga record sa aking pagkakaban sa YouTube. I-share ko sa inyo, andito tayo sa pinaka-Gmail. Nagpadala sa akin si YouTube ng copyright takedown notice ng YouTube. So dito, ito nga yung pinaka-takedown notice ng YouTube channel na sabi disable nga daw yung pinaka-channel. So, hi Crystal Paklian, due multiple copyright strikes. So, yung pinaka-YouTube kaya nagka-problema kasi nagkaroon ng mga copyright. So, meron siyang multiple copyright ng video ito ng camera. So, dahil mahilig tayo sa photography at camera ang ating nire-review. So, may mga napapanood ako ng camera. Tapos, yun, dina-download ko. Tapos, ina-upload ko para ma-save. Kasi, minsan kahit i-like natin siya or i-save, hindi ko siya alam kung saan ko siya hahanapin. Kaya, sinesave ko na lang siya doon sa mismong account ko. So, doon na-copyright ako. At dito, pinadala nga ng system na kung may violation ako, ay mape-penalty ban nga siya. So, hindi ko alam to kung ma-recover ko pa kasi has been disabled. Then, copyright strikes na nga daw. Then, allowed to YouTube channel unless the channel is reinstated and result YouTube channel that you own will be subject termination. So, na-terminate na nga yung pinaka-channel ko. So, inapil ko din ito. Nag-dispute din ako. Then, pakita ko sa inyo yung pinaka-YouTube. So, hindi ko na siya ma-sign in. So, dito, nakalagay nga yung pinaka-sign in. Then, pupunta ka ngayon sa pinaka-Google account help. Dito, ipapakita sa iyo yung unable to access to Google product ng video mo or yung channel mo. Then, ilalagay mo dito, humihingi sila ng pinaka full name ng pinaka-account mo, full name mo, yung real name mo, at yung pinaka-email ng pinaka-account. So, dito, hinihinga ka din nila ng URL na suspended yung YouTube channel mo. Then, sa pinaka-baba ay yung pinaka-appeal mo na isasubmit mo para sa YouTube team. At yung appeal mo na yun, kung ano yung involved doon sa pinaka video na nagkaroon ng terminated or nagkaroon ng violation. So, dito na-submit ko na siya, nakapag-message na din ako at nagpadala si YouTube sa akin ng, pakita ko sa inyo, halos nakailang subject na din pala ako. So, yung pinaka-review nito ay 2 to 3 days. So, i-open natin yung isa. Ayan, sabi niya, thanks for contacting the unable access to your Google account. If you like, this email address is about associated active Google account. So, dapat naka-active pa rin yung Google account mo. At wag na wag mong gagawin kasi napanood ko sa mga ibang nag-recover ng mga account nila ay huwag mo na daw mag-create ng account. So, hindi mo na ako nakapag-create ng account. Akala ko naman dito noon. So, hindi ako nakapag-create nun. Pero, pagkakabasa ko noon dito, mag-create doon ako at create din ako. Then, itin-troubleshoot ko ulit. Pag tin-troubleshooting tool mo ulit yan, babalik ka ulit doon sa kanina sa Unstable Access Google Help Center. So, meron pang isang pinadala sa akin si YouTube. Ito nga yan sabi na, ayan, ito sabi niya, most request take 2 days to review but some take longer. So, wala pa siyang kasiguraduhan pero sabi nila na 2 days business ang i-review nito. Pero, pwede pang mas mahaba at meron naman na takedown na talaga. Nagagawa ka na lang ng panibagong YouTube channel mo. Sabi niya dito, copyright takedown notice, your YouTube account has been disabled. So, dito, nakalagay sa akin yung binabati yung pangalan ko. Then, sabi niya meron akong multiple copyrights strike associated. So, yun naman ay totoo. Kasi meron akong short clips na isinave at na-copyright ako about sa camera for Nikon. So, dahil mahilig nga tayo mag-photography, picture, gumawa ako ng mga idea about camera. So, yun ay in-upload ko doon sa aking YouTube channel na ito ay short clip lang naman. So, naparami tayo ng pag-upload at
dito ay ilang video, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 na copyright strike yung nangyari sa akin. At nanghingi ako ng tulong kay ChatGPT about dito sa problema ko na to. Sabi niya, medyo merong pagka misunderstand or nagkaroon ng multiple access ito na may nag-report sa akin kasi merong magkaiba ng email ang ginamit doon sa pinaka nag-send sa akin. So, dapat daw kung yung mismong YouTube channel ang magsisend sa akin, isang email lang. So, iba-ibang email yung nag-send sa akin kaya ang nag-report sa akin ay tao din doon sa nag-review sa pinaka-video. So, gumagawa ko ng paraan kung paano ko maibabalik kasi nga ang problema ko dito yung sa isang email ko na yon, ilang YouTube channel, multiple channels yung nasa loob ng isang email na yon, at yung pinaka head ng pinaka email na yun pa yung na-down ng system. Kaya yung iba kong channel na multiple nadamay na siya, kaya gumagawa ako ng paraan. So ang nangyari sa akin kagabi, nakalagin pa siya pero hindi na nagtutuloy. Nataranta ako kung ano mangyayari hanggang sa gumamit ako ng ibang YouTube channel. Ibang YouTube channel ko. At na-exit ko yung dating account ngayon, hindi ko na siya maibalik at hindi ko alam kung deleted account na ba ito. Tapos sabi nila i-troubleshoot ko daw. Then nagpadala ako ng sa learn about resolution ko, napunta ako doon sa pinaka Google Support Help Center na hihingi ako ng dispute or concern about dito sa problema ko. So ito yung pinaka message ko sa Google account Help Center. Dito may mapupuntahan ka, unstable to access a Google product. Dito mo nga ilalagay yung pinaka full name ng full name mo dahil sa YouTube channel mo, then yung email account na gamit mo sa YouTube channel mo, at yung pinaka URL na suspended na YouTube channel mo. So dito maglalagay ka din ng appeal mo kung bakit na-involved yung mga videos mo at isasubmit mo nga kay YouTube para sa iyong video content. So, hindi ko alam kung ano sasabihin ko, kaya humingi ako kay ChatGPT kung ano yung magiging tulong niya para sa akin doon. So, sabi ko dito na, hello YouTube team, I sincerely for understand assistant termination my YouTube channel para maibalik sa akin yung pinaka channel ko at yung rules. Nag-apologize ako para sa aking sa aking content, na yung content ko naman doon, yung mga pinaka long form video ko ay own ko talaga. Doon lang ako nagka-problema sa mga short clip ko kasi nga akala natin TikTok na basta-basta makakapag-upload, nakakapag-copyright, palitan lang ng music. Yun, marami din mahihigpit din si YouTube at isa yun sa mga violation ko na isang pagkakamali na isinugal ko yung aking YouTube channel na napakadaming account para lang mapataas yung aking viewers. Isa na din yun sa pinaka pagkakamali ko. Kaya sorry po, kahit alam naman natin na ganun na ang sistema ni YouTube at may mga pasaway pa rin tulad ko na ginagawa yun, pero huwag niyo po isusugal yung YouTube channel niyo kung kahit pa paano tumataas na, at lalo na kung may mga multiple account kayo doon na mataas na din, katulad ko na nakilala na yung iba kong account doon, tapos kung kailang nakakaipon ako ng mga subscriber at mararahan ko na sana siya, doon pa na remove yung lahat, copyrighted content and any material violation YouTube policies. The fully comply carefully to uploads your future channel. At yun yung pinaka video ko. And thank you very much for your time and understanding.